Panahon pa ni Presidente Quirino, create niya yung National Security Council para lumikha ng mga programa kaugnay sa seguridad ng ating bansa. At naroon ang mga komposisyon niya. Nandun ang Vice Presidente. Nandun na yan eh. And then, nung 1987, si Presidente Cory, nire-establish yan. At inilagay nga sa Administrative Code of 1987. At ang mga miyembro niyan, kasama ang Vice Presidente. Pagkatapos, itong si Macapagal Arroyo, si Ramos muna. Si Presidente Ramos, dinagdagan niya yung mga miyembro. Yung Vice Presidente nandun na yan eh. O, hindi na mawala ang Vice Presidente. Dinagdagan lang ng 4 department secretaries ni dating Presidente Ramos. Pagdating kay President Cory, 1987, binalik yan. Tapos, kung matatanda mo, si Presidente Duterte, noong 2016, nagkaroon ng National Security Council. Kalaban niya si Lenny Robredo. Pero ginawa niyang miyembro ng kabinete, inimbitahan, pumunta ron with the 4 living presidents. Sino ba mga nandun? Aquino, Ramos, Arroyo, and sino pa isa? FBR. O, yung 4 na yun, plus yung vice president. O, madali sabi, natatawa ako. Kaibigan tayo pero yung isang cabinet member niya, sabi niya, alam mo, it's the president's discretion power to reorganize. And we've been reorganizing this. Alam mo, alam na natin yun. Pero sagutin mo ako. The reorganization has been, I think, 4 times. But never sa reorganization na tinanggal ang Vice Presidente. For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang leading presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag nun? Hindi politika. Kasi, alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi ito pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kaya kailangan interest ng bansa. Correct. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Kaya sabi ko, ill-advise eh. Kaya dapat tanggalin yung nag-advise. Kasi kung si Presidente Sino kaya nag-advise? Hindi natin alam eh. Alam mo ba sino? Hindi ko alam eh. Hindi ko, talaga sa totoo lang, hindi ko alam. Kaya alam mo, Attorney Sal, kahit ano pang justification na gawin ng administrasyon in removing Sara, the Vice President, and of course, yung former President Duterte as part ng NSC, marami kasing actions na gawa ang administrasyon na mahirap depensahan at mahirap ipaliwanag. Isa na ito, yung reorganization ng NSC, yung budget, yung paglipat dun, yung pag-justify nila na ngayon ay mataas na yung pondo ng Department of Education. Galing naman pala sa DND yung ibang budget. Alam mo yun, Attorney Sal? Why are you doing this, Attorney Sal? Kasi nga, ang target talaga niya, si Inday Sara, sama si Presidente Duterte. Sila ang naging stumbling block ng kanilang ambisyon na manatili sa kapangyarihan pang-politika. Yan ang reason doon eh. Kasi sinasabi nila, sabi ng mga iba, kasi threat yan si VP Sara. Ang una-una, walang threat. Kasi sinasabi nila, threat from the grave. Kaya nga threat from the grave, di walang threat. Sino bang magbabanta kung patay na? Kaya kalokohan nga eh. So, but even assuming na magkalaban ka sa politika, kaya na sinabi ko, that should go beyond
political differences dahil seguridad ng bansa, kailangan talaga ng presidente. Mm. Tsaka tingnan mo tinanggal nila yung 4, dinagdag nila ubod ng dami. Tama. Pati yung anti-Duterte forces, pati yung mga chairman, si congressman, mga with regards dyan, mga wrong grammar na mga... Talaga? Kasi sinama lahat nila dyan, in-expand nila ubod ng dami. I mean, bakit siya sinama doon? Eh, di ba dating NPA yun? Basta sinama nila mga chairman ng ng mga komite sa Senado. Mabuti nandun si Bato. Nandun din niya, kung nandun si Bongo. Syempre mababago na yan kasi di ba eleksyon? Oo. Basta marami lahat doon mga congressman. Ang dami. Tingnan mo kung Yeah. bagong komposisyon. Ang dami. Nakita ko congressman pero hindi ko nakita yung si with regards. Samantalang yung mga reorganization si Ramos, nagdagdag lang siya ng 4 na cabinet members. Oh. Yung sila Presidente Cory naman, hindi, ganun pa rin Mhm. From the very beginning, kasi nga, kung ikaw rin ang presidente, kailangan mo talaga yung wisdom ng maraming tao. At yung isang, kasi very very questionable ang reorganization sa NSC and what they're saying right now is a possibility ng declaration ng martial law. And with the members dun sa NSC, ibig sabihin sila yung magiging nasa kapangyarihan kapag nag-declare ng martial law. Mag-declare na ako, mag-declare ka. Kung saan mo ba pinapapunta Pero sabi ng pero marami sa mga kababayan natin attorneys na nagsasabi, wala nga declaration ng martial law, pero ramdam namin ng martial law. Hindi na kailangan. Kaya, siya nga pala. Si January 13, tuloy na. Ulitin mo natin yung rally yun, suporta yung kay Presidente Marcos Jr. At the same time, suporta rin kay Inday Sara. Kasi ang INC, ang feeling niya, pareho ng feeling ko, tama yung rason, yung dahilan na pinatitigil ni Presidente Marcos Jr. yung impeachment. Kasi hindi makikinabang kahit na sinong mamamayan dyan. Bakit? Pag tinuloy-tuloy ko nila, magkakagulo tayo. Anong klaseng gulo? It will create division. Siyempre, magkakaroon ng forces ng Duterte, forces ng kabila, hanggang mag-away-away na sila. At it might turn even bloody, lalo na if the emotions are very high. Kaya ayaw ni Presidente yan. Maapektuhan siya dyan. Kaya ang gusto ng supportahan natin niya para matigil na yung kalokohan na yan. O kaya, marami yung sasama niya, pati mga, I understand, mga religious groups, mga taong bayan. And other organizations. Talagang Open to all tayo Filipinos. pupunta ho doon. Suporta natin si Presidente Marcos Jr. sa kanyang pagpapahinto ng impeachment because this may trigger a political upheaval that they may not be able to contain. Sila rin. At isa rin sa tanong ng ating mga kababayan, Attorney Sal, na hindi daw ba impeachable offense ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, natanggalin na sa NSC ang pangalawang Pangulo at ang dating Pangulo na nasilbi sa bayan. Hindi. I will disagree with that. Hindi impeachable offense yun kasi that is the right of the President. Discretion niya yun. Executive yan Kailangan